Hello mga yabs! Manay is back! So maaga nga ako guys gumising para magplancha ng damit ng mga anak ko na papasok sa school. Inuna ko nga guys planchahin yung damit ng anak kong binata dahil maaga ang pasok niya. Kailangan alas 6 na sa school na siya. So ako naman mga yabs, nasanay na rin akong gumising ng maaga dahil tuwing darating yung asawa ko galing sa Maynila, darating po siya ng alas 3 ng madaling araw para magpahinga ng konting oras at mga bandang 5:30 aalis na naman siya para ihatid yung sasakyan na dinadala niya papuntang Maynila. Sinunod ko na nga plansahin yung damit ng anak kong babae at maya-maya lang mga yabs ay gigisingin ko na rin siya para naman siya ay maligo at para mag-almusal. At diyan ako nahihirapan mga yabs kapag palda na niya yung paplansyahin ko dahil may mga split. Nahihirapan ako magplansya mga yabs dahil wala nga kaming kabayo na pagpaplansyahan. So nagtsatsaga ako guys sa sahig, lalagyan ko ng kumot para doon na lang magplansya. At pagkatapos ko nga magplansya mga yabs ay nagluto naman ako ng kanilang magiging almusal. Dahil kung minsan 10 oras na sila umuwi galing sa school, so kailangan kong magluto para hindi sila magutom. Kung minsan yung anak kong babae uuwi siya ng magto-12 na at yung lalaki naman minsan uwi siya ng ganun din, minsan parehas yung uwi nila. So kailangan nating ipagluto yung ating mga anak ng almusal bago pumasok sa school para hindi sila makaramdam ng gutom. Habang nag-aantay akong maluto yung niluluto ko mga yabs ay kinain ko yung natirang puto na binili ni Habi kahapon. At habang kumakain nga ako mga yabs ay naglalambing sa akin yung binata ko dahil meron daw siyang gustong bilhin na damit dahil magsisibilyan lang daw sila sa Teacher's Day kaya gusto niya daw bumili ng bagong damit. So naintindihan naman natin sila mga yabs dahil pinagdaanan din naman natin yung pagiging binata at dalaga. At pagkatapos ko nga magluto ng kanilang almusal mga yabs ay ito na naman si Manay sa labas para magwalis-walis at para matanggal yung tubig na kahit natirik ang init ay laging baha sa aking harapan. At pagkatapos ko nga magwalis mga yabs ay tinago ko yung walis ko dahil katulad ng suklay ko ay siya ay nangangapit bahay din. At diniligan ko na nga rin mga yabs yung aking iilang perasong paso na halaman dahil sila ay natutuyo na rin at kailangan na rin naman nilang madiligan. So diniligan ko na nga rin mga yabs yung iilang peraso ko ding orchids. Yan po ay galing pa sa aming probinsya sa Bicol. Pagkatapos nga niyan mga yabs ay ginising ko na yung bunso ko para maligo. So ako naman mga yabs habang nag-aantay sa anak ko na naliligo, hinugasan ko na muna yung mga plato na kagabi pa at yung pinagkain ng kaninang umaga ng anak kong binata. So maglinis-linis muna ako sa aking kusina at nilagyan ko na rin yung mga pitsil na always walang laman kahit nasa loob ng ref. So ganyan nga kasipag yung mga kasama ko dito sa bahay mga yabs. Yan ang dahilan na kung minsan yung bibig ko ay nagiging Armalite. Yan lang naman sana ang simpleng pakiusap ko sa mga kasama ko mga yabs ay yung simpleng gawain man lang ay magawa nila. Hindi naman sa lahat ng oras ay hindi ako napapagod at hindi naman ako robot para hindi makaramdam ng pagod. At dumating na rin mga yabs si Habi galing sa kanilang bodega. Hinatid niya yung sasakyan kanina mga yabs. At ayan, mamaya-maya lang mga yabs ay hatid niya na naman yung anak ko papunta ng school. So ayan si Manay, sinukat niya yung sunglass ni Manoy. Ganda-ganda sa sarili. Charis. At pagkatapos ko nga sikasuhin mga yabs yung anak kong babae, hayun, hinatid na ng asawa ko papunta ng school. So ako naman mga yabs ay inatupag ko yung pagluluto ng nakamarinid ko na adobo dahil yung anak kong lalaki ay papasok sa trabaho. So kailangan niyang magbaon. So mga 6:40 pa lang mga yabs. So niluto ko na kasi mamaya 8 ng umaga ang pasok niya. So kailangan niya magbaon para hindi ko siya bumibili. Bago ko nga pala ginisa yan mga yabs ay nakamarinid na yan kanina pang alas 3 pagdating ng asawa ko. Kumilos na ako, minarinid ko na yan para pagkatapos ng mga estudyante ko ay igigisa ko na lang. So inadobo ko yan mga yabs, sinasangkot sa ko lang para lumabas yung taba-taba niya kasi yun ang gusto ko mga yabs, yung ang adobo ay lumalabas yung taba-taba niya at sinasangkot sa ko talaga yan mga yabs ang mabuti. So ayan, nagluluto muna ako guys ng adobo para may baon yung aking binata. So ayan mga yabs, talagang nasangkot sa ko siya ng mabuti. So nakita kong lumabas na yung mga taba-taba niya. So inilagay ko na mga yabs yung pinagmarinadan ko sa kanya kanina. At mag-add tayo ng kaunting tubig para talagang lumambot yung ating niluto. Palalambutin ko lang siya ng konti mga yabs kasi mamaya lalagyan ko siya ng sili at kapag lumambot na siya, pagbubukuran ko ng ulam yung anak kong babae dahil hindi siya kumakain na maanghang. So, titimplahan ko muna siya mga yabs kung talagang totoo ng may lasa siya. So, ayan, lumapot na nga yung sabaw niya mga yabs. Ganyan ako mag-adobo mga yabs, yung talagang malapot na lapot ang sabaw. So, tinikman ko siya mga yabs kung sakto na yung timplada niya.
at ipagsasando ko na yung anak kong babae dahil sigurado mamaya kapag maanghang yung ulam ay mag-aalburuto na naman yun. So inilagay ko na nga mga yabs yung sili. Kaunti lang naman mga yabs dahil yung asawa ko ay hindi naman siya masyadong mahilig sa sili. Antayin ko lang ng kaunting oras para maluto yung sili. So ayan na yung adobo ala Manay. So mapapadami na naman yung lamon ni Manay nito mga yabs. At pagkatapos ko nga guys magluto ay naligo na rin ako at nakapaglagay na rin ako ng fake nails. So mura lang yan guys na in-order ko na yan. Kung minsan nag-order ako, walang man 100, minsan naman 100. So ayan guys, tag-100 lang yan. So titingnan natin mga yabs. Tabang nagbubukas nga ako guys ng aking order ay ang harot-harot ng aking asawa. Ganyan talaga siya mga yabs. Maharot talaga siya pagdating sa akin. Wow! Isisit, pansit. Ganda niya. Ay! Bismillah. Baho! Ang baho ng amoy. Wow! Sana all. Ay, sana may kumakain dito, babe. So, titingnan natin guys, kasi parang medyo maliit sa akin. Susukat natin, tingnan natin kung okay sa akin. Okay naman siya mga yabs, pero para sa akin maliit siya. So, parang hindi ko siya gusto isuot dahil nahihiya ako kasi nakikita yung bangi ko guys. Oh my God. So, sabi ng asawa ko yung isa pa isukat ko. Ganun din guys, nakikita din talaga yung bangi ko. So, ayan, oh, diba? Kita yung aking baldet. So, parang ayaw ko siya. Siguro magpunta na lang to sa anak ko dahil kasya naman to sa kanya. So, may paginding-inding pa ako dyan guys. So, maganda siya, maganda sana siya. Kaso, naliitan ako. Hindi na bagay sa akin magsuot ng ganyan-ganyan. Yung labas yung bangi, labas yung puso. So, sa anak ko na lang siguro siya guys. Tingnan natin kapag nilaban ko kung medyo mag-straight siya. So, hindi pa nga ako na-satisfied guys. Sinukat ko ulit dahil naganda talaga ako. Okay naman siya sa akin. Kasi, so, sabi ni Darling, okay lang daw. Isuot ko daw dahil bagay daw sa akin kasi maliit yung katawan ko. So, ayan. Pinakita ko mga ibagay ko guys. so, okay lang siya guys. Pero, tingnan natin kapag nilaban ko siya guys kung mag-iiba yung ano niya, kung medyo ma-straight siya. Susuot ko. Kasi nakikita yung mga kamot-kamot ko guys. Oh, hindi. So, bye-bye guys. Thank you for watching. Please follow me on my Facebook page account and my Facebook main account. Thank you guys.